Malalim pala yun. Good morning everybody. Another day, Wednesday na naman. Diyan alin. Tomorrow is Thursday, supposed to be. Bukas dapat mag-ride tayo, solo ride lang. Kaya lang may lakad pala kami bukas. So cancel ulit. Cancel ulit ang lakad natin. Ayusin pala naman yung marriage certificate namin dalawa ni Cheryl My Loves. Nagkaroon kami ng problema. Nagkasal kami noong September 20. During the day, di ba, nagpapirma yung pare dun sa marriage certificate form. Yung tinuro ng pare na pipirmahan namin, dun kami pumirma. Tapos ayun yung kwento. After 3 weeks nung kasal, nagpunta ako dun sa parish office ng simbahan. Nag-follow up ako kung kailan ko makukuha yung marriage certificate. Ayun, sabi nila after 1 month pa daw makukuha yung marriage certificate. So meaning September 20 kami nagpakasal, dapat October 20 makukuha ko na yung marriage certificate. Ngayon, hindi natapat ng Thursday yung October 20. So lumagpas ako ng mga ilang araw pa. Pagpunta ko ng parish office ulit, more than 1 month na yon. Sabi sa amin ng mga tao doon, hindi pa daw napoproseso yung marriage certificate, so hindi pa siya nalalakad talaga. So problema, ayun, yung pirma, hindi daw tinatanggap ng munisipyo yung form kasi mali yung pinirmahan namin, mali yung space na pinirmahan. Gawa ng yung tinuro ko ng pare, mali. Do yung pangalan tapos pirma. Hindi naman namin nakita na may blanco pala dun sa baba nun. Dapat dun pipirma yung mga kinakasal. Awit sa'yo, father. Ang bira. So ngayon, abala sa amin, gastos. Kasi kukuha ulit ng marriage certificate, kukuha ulit ng Senomar, tapos kukuha ulit ng sedula, kukuha ulit ng mga papeles na kailangan ulit dun sa pag-aayos nung papeles na ganun, di ba? Abala. Tapos ang masama nito, syempre late registered na yung certificate or yung marriage. May nakanote na dun sa taas na late registered. Same lang dun sa mga baptismal ba? Ayun, mga birth certificate. Kapag late na i-file yung papel mo, meron nang nakalagay dun sa document na late registered. No big deal naman, kaya lang dapat naiwasan yun eh. Kasi after kasal, September 20, mayroon pang ilang days para ma-check yung papel kung pinroseso agad nila yung papeles namin. Tapos na-inform kami kaagad, oy, mali yung pinirmahan nyo, dapat dito kayo sa baba, balik kayo dito sa parish office para pumirma ng bago. Diba? Meron kang 30 days. Meron kaming 30 days para maayos sana yung certificate. And meron pa kaming another 5 days sana nung pumunta ako nung office nila. Hindi naman nila sa akin sinabi na may mali. Ibig sabihin nung time na yun, hindi pa nila ginagalaw yung papeles namin. So disappointing. Nakaka-disappoint talaga, sobra. Kasi sayang yung time, sayang yung effort, sayang yung energy, di ba? Sayang yung pera. Mag-aayos na naman tayo ng panibago. Isa sa mga ayaw kong gawin talaga yung maglakad ng papeles.
Maglakad ng ID, maglakad ng mga mga rehistro, mga ganyan. Punta-punta sa bangko, magpila-pila. Kasi nakakaano ng oras nakakasayang ng oras yung mga ganyang bagay. Kaya nga sana naiwasan na Anyway, pagsubok lang yan. Ganun talaga ang buhay. Antok. Aga ko nagising ngayon. Traffic ngayon dito sa Ortigas. Bukas yun yung agenda natin. Wala ka yung papeles. Ay, isa pala sa problem ng parish office ng mga simbahan. Itong kasal namin, nakailang palit sila ng tao ng simbahan. Sa parish office kasi may mga staff. May mga staff doon na nag-aayos. Siguro nung nagpabook kami ng simbahan 1 year ago before yung kasal. Tapos yung mga follow-ups na namin, siguro naka-apat na transition ng staff ng parish office. Kaya yung CC hindi mo rin maiano sa kanila kasi paiba-iba nga ng tao. Pero syempre office yan dapat laging mayroong communication, dapat laging mayroong coordination kasi may mga pending na schedule lagi yan. Automatic naman yan sa mga office. Dapat kapag magpapalit ka ng tao, papalit ka ng staff, dapat na-coordinate yan. Tapos na ita-transfer ng maayos, na i-coordinate. Kasi ang nagsasuffer sa mga ganyan, yung kagaya namin, kami yung maaabala sa ganyang bagay. Kaya pala. Ano ikakarga nyo? Laki nun. Pagkakarga ng heavy equipment yun. Biruin mo, 4 na palit, 4 na transition ng parish staff sa loob ng 1 year. Kaloka. Sabi sa akin, hindi ko po kasi alam sir, kasi Diyos ko po. Minsan kahit nasa simbahan ako, hindi ko na pipigilan yung inis ko tsaka yung galit ko. Ay nako. Staff ng simbahan yan, pero kinaiinisan ko talaga. Everybody make a mistake, di ba? Sabi, everybody makes a mistake. Pero ang tagal na natin sa mga ganyan. Matagal na sila sa ganyan. Tagal na sila sa larangan na ganyan. Dapat meron na silang management talaga. Yung bang meron na silang mga sinusundan na guide bago mag-transition, bago magpalit ng tao. Lahat endorse yung ganito. Lahat ng problem endorse mo, lahat ng good problem endorse mo. Sayang kasi talaga, sayang na sayang talaga. Bukas magra-ride na sana ako, pasyal kahit saan makarating. Patayin Panta. Bonak. Oh. Ang galing. Sarap.